Okay, good morning. Welcome to our Samut-Sari marketing tips. Pinamagatan kong Samut-Sari marketing tips ito dahil ito ay isang napaka-short na marketing tips which is masasabi kong pinabago yung luma. Kasi isa sa mga affiliates namin dito sa RU ay humihingi siya ng tutorial paano gumawa ng Facebook page doon sa kanyang account. Sabi ko sa kanya na hanapin ko yung mga ginawa kong mga tutorial videos mga 6 months ago or a year ago. Nung nire-review ko yung mga video na yon, nakita ko na obsolete na pala. Ang ibig sabihin, yung step by step na ginagawa ni Facebook or yung proseso ni Facebook, paano paggawa ng Facebook page. Ngayon at noon ay masyadong malayo. Ibigay ko na sana yung mga tutorial ko pero baka lalong hindi niya masundan dahil napakalayo na eh. Kung di ako nagkakamali, yung tutorial kong yon mga 7 or 8 steps bago mo matapos yung yung Facebook page eh. At ang tawag pa noon ay Facebook fan page. Ngayon, sa totoo lang, 2 steps lang, gawa na yung mo, or naka-create ka na ng yung Facebook page. Okay, so, gagawin mo, paano gumawa ng Facebook page? Of course, mag-login ka sa yung Facebook account. Pag nandito ka na sa Facebook account mo, nasa home ka or nandun ka sa pinaka-profile mo mismo, dito sa side, yung mayroon siyang arrow, click mo lang ito, mayroon siyang drop-down menu na lalabas. Okay? Then, hanapin mo yung create page. Okay? Click mo yung create page, ito yung lalabas. So, napakarami yung pagpipilian mo kung saan mo gusto. Local business or company organization, ganun, or your own brand na product, or local brand, ganun, or community, what you call this one, parang yung mga feeding yan eh, itong part na to eh. Tapos nasa entertainment ka ba, mga ganyan, or ikaw ba ay artist or band or public figure. Okay, ang tip ko sa inyo kapag gagawa kayo ng kauna-unahan yung Facebook page, mas maganda kung dito magsisimula yung branding ng inyong sarili. Kasi gaya nung lagi kong sinasabi, para maging successful ka sa online career nyo, kailangan i-brand nyo yung pangalan nyo. Yung makilala kayo sa ganitong industry. Sa ganong paraan, mas madali hong mag-close ng sales. Kasi, alam mo naman, online, hindi mo naman siya nakikita physically eh. So, ang unang gawin mo dyan, kailangan i-brand mo yung sarili mo. At, nag-uumpisa sa paggawa ng Facebook page. Huwag kayong matakot kasi ang Facebook page naman, unlimited naman. Pwede kang gumawa ng napakadami kung gusto mo or nasasang-ayon doon sa iyong minamarket. Gaya ko, iba yung aking Facebook page dito, okay? At iba rin yung ginagamit kong Facebook page doon sa aking paid ads. Kasi yung paid ads ko, nakalagay mismo yung pangalan nung top secret. Kasi ako naman ang author nun, kaya may karapatan din ako maglagay nun. Top secret system. So, yun na yung mismong ginagamit ko doon sa aking paid ads, yun yung Facebook page. Okay? So now, I suggest dito muna tayo. Okay? Public figure. So, i-click ko to. Then after that, to yung lalabas. Clinic ko na lalabas. Then choose category. Pag click mo yung choose category, may drop-down menu lalabas. Ikaw ba actor, artist ka ba, athlete ka ba, author, or coach ka ba, etc. Pero ito ang pipili natin, entrepreneur. Okay? So, click entrepreneur. Nasa sayo kung anong gusto mo Then, name. Itong name na to, ito na yung pangalan mismo na yung Facebook page. Okay? Ganyan sinabi ko, ang ilagay mo dyan, may kinalaman doon sa identity mo. Ako, ang pangalan ko dyan ay wesleyab.com, yung aking, website. Okay? Yung aking domain name. So, ilagay natin dito, for the sake of tutorial, ilagay ko lang dito na Westboy tutorial. Yan. Okay. Then, just click started. Click started. Okay.
So, hindi siya lumabas yung another page. Ang ibig sabihin yan, meron siyang suggestion or meron siyang concern. So, nasaan yun? Iakyat mo lang, scroll up mo lang siya. Nandito yung kanyang suggestion. So, ano yung suggestion niya? The name Westboy Tutorial is invalid. Invalid daw siya. So, ano daw ang dapat mong gawin? We have suggested, so nag-suggest na sila, Wesley Boy Tutorial. Ibig sabihin, kinapital niya yung W. Okay? So, automatic na ina-adjust ni Facebook. So, nandito na, kinapitalan niya. Okay, so yun, nasa sayo. Kung gusto mo yung suggestion niya, then go on. Pero kung ayaw mo, pwede mong palitan. Okay, so ito, click na natin ngayon. Pag-click na natin yan, okay, yan, lumabas na yung another page. Ang ibig sabihin, in-approve na ni Facebook. So, ito na yung pinaka, Facebook page mo. Tapos na. Actually, basically, tapos na siya. Yun nga lang, maglagay ka na lang ng mga ibang specification yan. Gaya ng yung profile or yung ad cover. Okay, hindi ko na ituturo paano maglagay ng profile picture. Parang gumagawa ka na lang ng Facebook, accounts mo, Pero yung ad cover, dapat ang ilagay mo dito ay maganda. At the same time, meron siyang purpose. Okay? Pero bago tayo maglagay ng cover diyan, meron muna akong ipapakita ko sa inyo dito. Okay? Kita niyo yung add button. Itong add button na to, ang purpose niyan ay isang call to action. Call to action, ibig sabihin, ano yung gusto mong gawin ng mga taong, anong gusto mong gawin yung mga taong bibisita sa Facebook page mo. Yun yung call to action. Okay, importante yan. Siyempre, nasa affiliates ko tayo. So, ang ilagay mo dyan, dapat yung referral link mo. Okay, so paano yun? I-click mo lang to. Pag-click mo, yung add button, lalabas ito. Then, hanapin mo ngayon yung learn more. Okay, ito, learn more. Click learn more. Drop down menu, lalabas ulit. Then, watch video, learn more. Okay. Learn more. Okay, yan. The website would you like to send? So, maglagay ka na dito mo na ilagay yung affiliate link mo. Okay? So, kunin ko ngayon yung aking affiliate link na saan nilagay ko dun sa notes. Yung affiliate link ko dun sa RU. Kunin ko lang yon, punta lang ako, tapos kukopyahin ko lang siya, hanapin ko kasi dito ko na nilalagay ko na sa notes. Okay? Copy. Then, balik tayo doon. I-paste mo lang siyang ganito. Okay? Na-paste ko na yung aking affiliate link. Then, click add button. Yun. So, nakapasok na siya. So, try natin kung ano yung lalabas Click niyan. Test button tayo. So, ito yung lalabas. Lumabas ngayon yung aking landing page. Okay? Kita nyo? Yan. Okay? So, yun yung purpose niyan kung bakit meron siyang call to action. Ngayon, anong dapat mong ilagay dito na cover para nakikita nila yung call to action mo? Maglagay ka ng cover dito at arrow dito sa baba. Okay, so paano ganito ang gawin natin? Tuturo ko sa inyo, gagamitin lang natin ay PowerPoint. So, nagbukas na ako ng PowerPoint. Ito na PowerPoint ito. Okay? So, maglagay ako ng picture na gusto ko. So, alam nyo na paanong gumamit naman ng PowerPoint, di ba? Madali na natin ginagamit na natin to So, kuha ko ng picture na gusto ko ito. So, in-upload ko lang yung picture doon sa may PowerPoint. So, ito na siya. Ito yung gagamitin ko. Dahil nga ang size, okay, ito ang size nito kasi, yung length niya ay 825 pixel, 825. Yung height naman niya ay 315. Ganun po yun. 315, 825. Okay? So, imaginein mo na lang na mahaba siya, tapos may iksi lang siya. So, ito, hindi siya oobra. So, anong gagawin ko? Ika-craft ko lang. Pag-craft kong ganon, okay, yan, craft ko siyang ganyan, ilagay ko sa gitna, tapos lalagyan ko ngayon ng parang background para lumaki. Okay, so, siguro pwede kong liitan pa siyang ganyan. Okay, tapos maglagay ako ngayon ng background. So, sa anong background na ilalagay ko? Dito sa may shape, kulang ako dito ng box. Okay, so kumuha ako ng doon sa shape yan, tapos gawin kong black color, tapos i-click ko yan, then ilagay ko sa likod itong shape na to, ilagay ko sa likod para yung picture lalabas. Okay, so send bank ko lang, so yun na. Okay, so yun na siya.
So, yan. Pwede nang gawin yan na tapos, mas maganda kung habaan ko para sure na hindi tayo yan, okay na yan. The next na gawin mo dyan ay maglagay ka ng arrow dito. Okay? Para maalala niyo yung call to action natin kanina, dapat may nakaturo doon na arrow para maganda siyang tignan. So, ang gagawin natin, maglagay tayo ng arrow dito. Meron akong ginagamit na arrow nandito sa aking desktop. Ito yung aking ginagamit. So, yun na lang yung gamitin ko dito para ipakita sa inyo paano gagawin. So, ito na siya. Nilagay ko na. Okay, so maglagay ako ng arrow na ganyan. Masyadong malaki. Masyadong yan. Para sure. Ganyan. Okay. Nakaganyan siya. Konti. Ipotrod mo ng konti. Yan. Okay. Then after that, screenshot ko na. Pwede mong gamitin yung tab mo sa pag-screenshot. Ako may ginagamit akong Jing. G-I-N-G. Pwede mo lang i-search sa internet www.jingtechsmith.com. Kung hindi mo nag-aalangan ka, i-message mo ako para ibigay ko yung pinaka-link na pwede mong i-download. Libre ito na ginagamit kong screenshot. Okay? So, ito na siya. So, click ko lang, screenshot ko lang na ganito. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang siya. Okay, then after that, copy. Then, save. So, gawin ko lang na www. Yan, para may palatandaan na yun yung ating sinisave. Then, after that, pupunta ako doon sa image na sinave natin. Punta muna ako doon. Para yun ay gawin natin yung tamang size niya. So, anong size nun? Okay, where's that? www, here. Ang size kasi, di ba sinabi ko kanina, ang length nito, yung haba niya ay 825, tapos yung taas niya ay 315. So, ganun lang. So, dun sa computer mo, meron niyang adjustment ng size sa pixel. Okay, meron yan. Kahit anong computer meron. Kung hindi nyo alam, paturo lang kayo sa mga bata at marunong silang mag-resize ng image. Okay? So, dito ko lang i-resize. Gawin kong 825, then sa taas niya ay 315. Okay, so lapit ko ito. 825, then 315. Okay? Then, okay. So, yun na siya. So, balik na tayo dun sa ating ginagawang fan page, Facebook page. O, click ko na ngayon yung cover. Then, i-upload ko na yung photo na ginawa natin. Ito na yun. Pupunta na siya dito. Okay, hopefully, saktong-sakto. Yun. Diba? Yun, saktong-sakto dun sa may call to action. No? Yun, no? Yan. Yan na siya. O, yan. Saktong-sakto yan. Then after that, save. Tingnan natin yung tsura niya. Yan, no? Learn more. Okay? Pwede ka maglagay dito ng, what you call this one, ng text. Hindi lang tayo naglagay kanina. Pwede mong ilagay dyan na, my secret is here. Parang ganon, ha? Okay? My top secret is here. Parang ganon. Okay? Pag click nila to, ano mangyayari? Ay pupunta dun sa yung landing page. Okay? So, yan na siya. Okay? So, maliwanag. So, ganun lang. Halos tapos na yung, yung fan page mo, Facebook page mo. Ngayon, okay? So, nandito na lahat. I-tour mo na yung sarili mo para matanggal. Ang next na gawin mo after that, naggawa mo na ito lahat-lahat, mag-add ka na ng friends dito. Okay, mag-invite ka na ng friends, yung mga palagay mo na mahilig sa ganitong business. Huwag kang invite ng invite na yung mga hindi mahilig kasi useless lang din. Ang assignment mo dito, maraming mag-like dun sa Facebook page mo. Kasi lahat ng mga nag-like sa Facebook page mo, sila yung makakakita lang sa post mo. Tatandaan mo yon. Kahit napakaganda yung post mo dito, kung ang nakalike ay tatatlo lang, sila lang yung nakakakita. Kaya nga dapat ang daming nagla-like dyan. Okay? So yun. So tapos na ang ating Facebook page. Sana nakatulong sa inyo yung aking tutorial. Bago na kasi yung Facebook page ngayon ni Facebook. Hindi ko na magamit yung mga old. Okay? Again, maraming salamat. Sana marami kang natutunan.